maganda lang talaga dito sa bukid guys. Hindi ka mag-aalala kung may panggatong ka o wala. Titingala ka lang dyan sa mga puno, ay may masusungkit ka ng mga panggatong. Oo guys, mga sinusungkit lang namin yan dyan kasi ang daming tuyo sa mga puno ng kahoy ng mga panggatong. Ay si Manoy ang aga-aga niyan dyan. O konti na panggatong namin, kaya yan dinagdagan na naman niya. Mga sanga-sanga lang ng mga maliliit. Nung nakaraan kasi mga nanguha kami malalaki. Ipaubos na. Tapos ayan o, mga puno. Ang dami mong ibong makikita. Maririnig. Puro mga huni. Ayan dyan, ang daming uwak. Naaliw lang ako dyan. Kasi nakita ko ang daming uwak nagtatalon-talon dyan sa mga sanga. Tapos ang iingay nila. Naaliw lang ako. Mamasdan ko lang sila dyan. Siguro mga alauna ng hapon yan dyan. Napansin ko na ang ingay-ingay kaya napatingin ako kung nasaan mga puno naglalaro yung mga uwak na yan. Ang dami nila yan dyan guys. Tapos si Bella, ayan, nagpalabas na naman uli. Katatapos lang ni lolo niya yan manungkit ng panggatong. Ayan, nagpagala na naman siya dyan. Tapos namulot na naman sila ng panggatong guys. Kaya sinundan ko na lang sila. Kasi naggagala lang yan sila pero sinabayan nila ng dampot ng panggatong kasi sayang naman nandoon na sila, dadaan-daanan lang nila yung mga panggatong, di pinupulot na nila ba, dalawang trabaho, naggagala sa aso, namumulot ng panggatong. Tapos ako rin naman dyan habang nandun sila naggagala, pinag-iipon-ipon ko rin yung mga panggatong na nakakalat dyan. Pinaghahagis ko lang yan sa tabi. Para pag nagluluto ka, hindi ka na malayong kukuha ng panggatong. Dampot ka lang ng dampot dyan sa tabi ng kalan. Masarap lang, maraming panggatong guys. Hindi ka problema magluto. At wala kang gasol, wala kang gas. At pagsapit ng hapon guys, si Bella naman ang aking dadalhin sa kahuyan. Nag-aagaw na ang dilim yan guys, palubog ng araw. Nakikita nyo naman o kulay orange na yung langit. So palubog na yung araw dyan, malapit na dumilim. Ginala ko muna si Bella kasi para may exercise naman siya. Dahil lagi lang yan siya nasa loob ng bahay. Kaya pag umagat hapon, nilalabas namin yan siya si Bella para nakakapasyal-pasyal sa labas. Ang maganda lang dyan guys kasi walang mga taong pag-alagala dyan. Wala ring mga hayop pag-alagala dyan kasi lahat ng hayop dyan nakatali. Bawal ang pag-alagala dyan. Kahit yan si Bella nakatali yan. Hindi pwedeng magpakawala ng mga hayop doon. Kaya yan, ginagala lang namin siya umaga, hapon, kasi gusto niya na sasanay na siya ng ganong gala. Tapos pag gusto niya nang umuwi, ayan, magyayaya siya umuwi. Hindi ko yan yayayain hanggat hindi siya ang nagkakagusto na umuwi. Pag gusto niya nang umuwi, hihilahin na lang niya ako pabalik niyan dyan. Nahayaan ko lang siya dyan, mag-amoy-amoy, mag-ano, pero hindi man siya kumakain ng damo eh. Ano lang siya, yung naggagala-gala lang talaga siya dyan. Lakad-lakad dito, lakad doon. Sunod lang naman din ako ng sunod sa kanya. Tapos pag ganyan na, gusto niya nang bumalik, ayan, susundan ko na lang yan siya. Katulad yan, siguro mga ilang minuto lang kami yan dyan. Ayan na, nagyaya na siya pabalik kasi magdidilim na din. At kinabukasan guys, ang aga ko nagpasindi ng aming kalan, piuling, gamit ang panggatong dahil magluluto ako ng native na manok. Aadubuhin ko ito guys dahil ang native na manok ay ang sarap nito adubuhin. At ayan nga, sinasangkot siya ko na yung mga ricados, bawang, sibuyas, luya, at kunting mekos-mekos lang. Halo-halo at ihahalo ko na yung mga sibuyas, bawang at kamatis dahil ito ay medyo lumabas na yung amoy niya. Amoy mabango. Tapos nilagyan ko na rin ng toyo dyan.
tinitimpla na natin ng toyo. Ayan dyan guys. Tapos sinalo-halo na lang natin at ayan. Kumukulo-kulo na. Nilagyan ko na rin yan ng suka dyan para masarap. Nag-aagaw ang asim at alat. Tapos nilagyan ko na rin yan dyan guys. Ayan ang sili. Uy, sarap. May siling labuyo yan dyan guys. Tapos ayan na. Maluluto na. Konting ano na lang. Patuyo na siya guys. Ayan ang masarap sa adobong native na manok guys. Lutuin mo ng patuyo. Tapos yung medyo